Good afternoon, ladies and gentlemen. Our very active director, Judge Jaime Santiago, presents to the Filipino people this afternoon two accomplishments by the National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime. One in close coordination with our Bureau of Immigration, the other in another close coordination with our Customs Bureau. For the opening statement, sir, Director Judge Jaime Santiago, sir. Yes, thank you, Abby. Good afternoon sa inyo, mga kaibigan. We will be presenting to you two accomplishments, activities of the Organized and Transnational Crime Division headed by very competent chief, Attorney Bumigano. So the first is itong fugitive from Korea. He has been staying here in the Philippines for 8 years, pero nung pala wanted. So in 2023, OTCD received a communication from the Korean ambassador saying that this fellow is wanted in their country. So from then on, with the help of our immigration, they started looking for this guy, and finally they were able to get an asset na naituro na ito si Kim Yusik ay nandiyan lamang pala sa Malate. So with the BI and the OTCD ng NBI joint forces, ayun, na-aresto natin siya. Okay? He is wanted according to the report sa Korea for a series of fraud. Okay. Kung may question kayo surrounding his arrest, pwede niyong itanong si Attorney Bumigano and our friends here from the Bureau of Immigration. We are joined to the left of the director by the deputy spokesperson of the Bureau of Immigration, Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Questions? Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Sir, ano pong background ng ating subject? And aside po dun sa kanyang warrant sa Korea, may mga cases din po ba siya rito sa Philippines? Maraming kaso na na-file sa kanya din dito sa Pilipinas. Nakasuhan siya dito ng STAPA, falsification of public documents, human trafficking. Sir, gano'n na siya katagal dito? And ano po yung kanya nagiging source of income dito? Involved din po ba siya doon sa mga scamming activities? Kung baga, victims po niya ay mga kapwa niya rin Koreans. May ganun po ba tayo yung record? Good afternoon po. Basically, nakita natin sa travel records, no? Itong subject na ito ay dumating noong July of 2019 at wala siyang ginawang any attempt to extend the status, yung immigration status. That's why it's very violative sa immigration law. Overstaying siya. At in the same manner din, marami siyang mga kaso dito at it would warrant for the filing of undesirability and pwede siyang ma-deport. Sir, may blue notice po siya sa Interpol. Tama po? Yes po, but we have received actually doong kanyang from the Korean Embassy on April of 2023. Nang na-receive natin, kaagad tayo nag-issue ng blacklist at hinanap niyan. Eventually, just this month, itong June 3, tayo nagkaroon ng very successful operations kasama po yung ating NBI. Sir, may records ba tayo kung ano pa siya, may chance pa siyang nakalabas, backdoor, or palipat-lipat po siya dito sa Philippines? So far sa record natin, nakita natin yung entry lang. Wala tayong record kung siya ay bumalik. But sa ating record, siya ay dumating noong July of 2019. And for the director naman po, I've heard lumapit na po dito yung Korean Embassy to ask help po sa NBI. So isa na rin po to doon sa mga action natin regarding po dito sa mga fugitive na Koreans na hinahanap po. Yes, yun nga. Last week lamang ay dumating dito ang ambassador ng Korea at nakikiusap sa amin to help them. Yung mga fugitive nila
at yung mga cases na against their nationals, humingi sa atin ng tulong. So, this is the second fugitive na naaresto ni Attorney Bumidiano. At the other day din na i-present ko sa inyo, yun namang Koreano na nakidnap sa Nasugbu, Batangas, where we are, including 2 Chinese, where we arrested Filipinos in cahoots with Chinese national din na nagpakidnap. So ayun, siguro makita ng Korean Embassy na we are really working and we are all assisting them with their problems. Yes. Sir, last na lang po, si agent, in case po siguro, or si chief. Sir, sinasabi nung ating subject na meron na daw po siyang court order, na dismiss na daw po yung kanyang mga cases po. Based sa record namin, dun sa cases niya, 2 lang doon ang na-dismiss. But other than that, mayroon pa siyang outstanding warrant na based dito sa records po namin. Alright, thank you po. Next, please. Yes, sir. Good morning, Director. Yung taga-Korea, yung since nahuli, meron pa bang ibang katsaba o solong-solo niya? Nung nahuli natin, siya lang mag-isa? Ito ay isa siya sa mga fugitive na ng Korea na ibinato sa atin ng Korean Embassy. At yun nga, ang continuous ang manhunt namin among the list nag-iisa amin. Isa lang siya sa list. Actually, this is the second arrest natin of Korean national who are fugitives from their country. May piensa yun? Non-bailable? Piensa? Ay, hindi po makakapag-bail siya because there is a deportation proceedings with the immigration. So, he will stay with our detention facilities until he answers all the criminal charges here. Tapos noon, tsaka palang magkakaroon ng deportation proceedings. So, he will be detained hanggang sa ma-deport siya. Thank you, sir. Next, please. Yes, ma'am. Sir, yung kaso niya po sa Korea, sa fraud, ano pong details po nun? Gaano kalaki po yung kanyang nakuha mula dun sa kapwa Koreano? According to our record, nasa 10 million. Korean won. Yes. Won. Tapos, so possible to say po na pumunta siya dito sa Pilipinas para po pagtaguan? Yes, ganun na nga. Okay po. Tapos, sir, dun sa pakipag-usap din natin kanina, nabanggit niya po na siya po ay member ng Marine. Anong record po natin doon, sir? Ano bang trabaho niya po talaga at bakit siya nakaka-stay dito sa Pilipinas? Allegedly, sinasabi niya dati daw siyang member ng US Marines. So, biniverify na po natin yan sa US Embassy ngayon. So, hinihintay lang po natin yung kung anong update doon, kung totoo talagang member siya ng US Marines. Nung nakausap namin siya, Chief, sabi po niya wala siyang trabaho. Paano kaya po yung everyday life niya? Saan niya siya kumukuha po ng pera? Base nga, nakikita naman natin sa records dito sa atin na marami siyang kaso ng panloloko. So, malamang hanggang ngayon nanloloko pa rin siya. Both Filipinos po and Koreans. Yes, both Filipinos and Koreans. Okay, thank you po. Next, yes, sir. Director, ano po yung magnitude ng problema ng Korean fugitives coming in the Philippines para ang Korean Embassy ay sadyain pa kayo at makiusap? If you can describe kung gaano yung kalaking problema nila para ang NBI ay tumutok sa problema na ito ng Korea. Yes, alam nyo, lumalaki ang population ng Korean nationals dito sa atin. Sinasamantala nila ng mga masasamang loob, sinasamantala nila yung ating hospitality. Kaya from Korea, tumatakbo sila dito para takbuhan yung kanilang batas doon. But then, na-realize siya ng kanilang embassy, so humingi na ng tulong sa atin para maibalik sa kanila at para sila ay ma-held responsible doon sa mga crimes nila na ginawa sa Korea. At dahil nga sila
marami ng mga, shall I say, na hindi magandang record sa Korea ay pumupunta dito, nabibictimize ngayon kapwa Korean nila. So, biktima na. Kaya, ayun, humingi na ng tulong sa atin ng Korean Embassy para mabigyan ng proteksyon yung mga maaayos nilang nationals, no? Citizens nila. Ayun nga ang ginagawa namin at, well, we extend to them all our kung anong maitutulong natin. Ano po, yung maliban po sa hulihin yung mga fugitives na nandito na, ano po yung effort natin, siguro yung BI din can answer kung how we seal and secure our border na hindi naman tayo takbuhan ng mga fugitive and they cozy up, they think okay lang na magtago tayo sa Pilipinas. Ano? Opo, on the part of the immigration, isang challenge natin, no? Upon entry ng isang foreign nationals, if wala pa silang alert sa Interpol, it's very hard for us to detect. Kaya nga, we strengthen our cooperation with our Interpol. Kasi that's the only way we could able to detect upon entry. Because their entry is qualified sila sa conditions. Ang nagiging problema natin, pag andito na sila, that's the time na lalabas yung kanilang mga warrant, yung kanilang kaso, na nasa loob na sila ng Pilipinas. But upon entry, they are qualified. Wala sila sa alert, wala sila sa Interpol, walang notification yung kanilang konsulado. That's why we came to learn this because the consul ng Korea informed us, and once we received the information, kaagad-agad po, nagpalabas tayo ng blacklist. At the same time, yung fugitive search unit natin, in cooperation with NBI, tayo ay nagkandak ng operations, eventually successful, nahuli natin. Ang ginagawa po natin ngayon, we've implemented an advanced passenger information system ng immigration. Kinonect na po natin sa ating Interpol. Ibig sabihin po, upon mag-submit sila ng kanilang manifest, wala pa sa ating bansa, there's already an advanced vetting. And we are on the stage wherein ang 5 airlines ngayon ang connected, and we're hoping at the end of the second quarter of the 2026, lahat ng airlines mayroon na. Kaya kahit nasa airborne pa lang sila, connected na tayo, we can already detect yung mga fugitives na nasa Interpol alert. Ilan po ang binigay ng embassy, ng Korean Embassy na listahan? So we caught 2. Pero sabi ho, parang nagbigay ng listahan yung Korean Embassy. Ilan po yung pangalan ng fugitives na binigay nila? Yes, may listahan na kami. Hindi pa lang namin siyempre pwedeng i-divulge sa inyo. Baka makatakbo pa. So, the OTCD and in cooperation with the BI are continuously working. No? Nilolocate sila. Thank you po, sirs. Next. Yes, ma'am, please. Hi po. Sir, kahit na estimate lang po, yung sinabi ni Mark, ilan po yung list natin? Hundreds po ba of Korean national yung fugitive at nagtatago dito? Marami po eh. So, more than 100 po? Yes po. Roughly lower than 500, sir? Para lang may estimate po kami. I-double check lang namin yung list siguro. Later, ibigay Pero na lang namin. below 1,000 naman, sir. Yes. Wala namang 1,000. Wala. Sir, maybe no Siguro po. less than 100. Siguro, Less than 100 less than naman. 100. Okay. Opo. Ano pa? Manageable pa. Opo. We are still on top of the situation. Opo. Ano pong nationality yung pinaka marami po tayong nandito na yung fugitive, yung foreign national po na fugitive na pinaghahanap natin? Anong nationality po yung pinakamarami? Iba-iba pero ang marami talaga Korean and Chinese. No? Pero may Vietnamese, may Malaysian. Pantay-pantay tinutulungan namin sila, no? Kaya lang siyempre yung pagkukuha rin ng asset, pagtuturo, pagtatrabaho, talagang ginagawa naman namin lahat, lalo na ng office nila Attorney Bumediano kasi sila ang responsible sa mga ito. Opo. Sir, last na lang po. Paano po natin na-aresto yung Korean national?
Through mission order po ng kasama ang Bureau of Immigration. Sinerve namin yung mission order. Paano yun nalaman? Na-locate po natin kung saan siya nakatira. So, doon po natin siya hinuli. So, nag-surveillance muna, sir, no? Mga gano'ng katagal? Yes po. Actually, medyo... Nung nakakuha kami ng information, mga 2 weeks din namin minomonitor yung area bago namin na tumbok talaga yung specific na unit kung saan siya nakatira. Opo. Thank you po. Okay, so kung wala nang tanong about this Korean fugitive, I am presenting to you another case na trabaho na naman ng nila Attorney Bumidiano. This time,